This vlog is in partnership with Korea Tourism Organization Manila. Welcome back guys! Ito na ang final vlog natin para sa Unforgettable Korea Pilgrimage Trip na to. Samahan niyo muna kami sa huling adventure na puno ng saya, kwentuhan, at mga memories na hindi namin malilimutan. Sana po na safe po itong biyahe namin. Sana po bigyan mo po ng lakas yung driver namin para magka-drive siya. At sana po na ma-safe kami. Hindi ka rin sa blessing na binigyan mo. At sana po na-share ka namin. At sana safe din kami palagi. And yun na po. I just pray. Amen. Let's pray. Guys, we are here naman. Biyay kami papuntang Seoul. Umalis na kami dun sa Gyeonggi. Kasi malapit naman dito sa Seoul. 1 hour and 20 minutes to experience the sea train. Isa sa mga hindi dapat palampasin kapag nasa Incheon ka ay ang Wolmi Sea Train. And Wolmi Cultural Street Station, Wolmi Park Station, Museum at Wolmi Sea Station. So dito sa Incheon, marami talaga mga tourist destination. I love it guys! Ito ang loob ng station. And going up tayo sa Hindi lang ito ordinaryong tren. Isa itong sightseeing monorail na magdadala sa'yo sa iba't ibang bahagi ng Wolmido habang ini-enjoy ang napakagandang view ng dagat sa Incheon skyline. Guys, andito na kami sa maliit siya nga train niya, in fairness. It's for tourists talaga siya. Dahil mabagal lang ang takbo ng tren, mas nasusulit mo ang bawat tanawin at perfect ito para sa photos at videos. Kaya relax lang habang pinagmamastad ang iba't ibang attraction sa paligid. Ang buong ride ay tumatagal ng halos 42 minutes. Many people paint down, and inside of that is a feeds. Feeds For the animals. Ano nakalagay? Guys, have confidence in yourself. Grabe mama no? Please ship ako. Yeah, marine police used to before this ship. So guys, kailangan nyo rin kasi ang airport talaga natin Manila, papunta minsan sa Incheon. So bago kayo pumunta ng Seoul, pwede kayo pumunta muna dito sa Incheon. Mag-tour muna kayo din, marami kayong tourist destination na pwede kayo mag-hotel dito ng one night. Saka kayo pumunta ng Seoul. Kasi marami talagang tourist destination dito sa South Korea. It's so beautiful! This is the Incheon Port. Yung mga seaman natin ng mga kababayan, minsan dito sila nagdadak, dito sila sumasakay. Guys, yung tito ko kasi is Seaman. is a seaman and sometimes pupunta siya dito sa Korea tapos parang dyan siya nag-dock. 자, 여기서 이제 꼭 보셔야 될 게 Napakaganda rin ng tanawin na ito dahil dumadaan ito sa mga ilan sa mga pinakasikat na spots ng Wolmido. Kaya isang sakay pa lang, parang mini city tour na rin. At para sa amin, napakagandang paraan ito para tapusin ang aming Korea adventure. Isa sa mga pinakamasayang tambayan sa Incheon ay ang Wolmi Cultural Street. Pagdating pa lang namin, ramdam na agad ang lively at relaxing atmosphere ng lugar. Samahan pa ng preskong simoy ng hangin mula sa dagat, kaya talagang nakaka-relax ang experience. Guys, so many realizations talaga every time na pupunta kami ng Korea. Aside sa masipag, nagkakaisa sila mami. Yun ang number one na meron sila. Nagkakaisa sila. Lahat ng bagay, pagti mo sa basura. This moment of time, magpapakain tayo ng seagull. So, meron tayong pagkain na bibilhin para i-feed natin sila. Ayun ang seagull. Ano ang seagull? Yun, yung Seagull is a bird. Yeah. Oh my God. Akala ko penguin. Kalimutan ko. Otre. Yan pala ang papakain. Akala ko binigyan tayo ng pagkain para kainin natin sa seagull pala to. Isa sa pinaka-highlight ng aming pagbisita ay ang seagull feeding. Sa may baywalk, napakaraming seagulls ang malayong lumilipad sa paligid. Nag-swimming man yung mga seagull, uy. Kainin ko na lang to, uy. Kaya mo na. Papa, magpakain ka ng seagull. Malapit to yung pero parang busog na sila. Si Lola Bibet, kinakain na yung pagkain. Guys, ito na ang catch ngayon. Hindi siga lang kumakain ito. Siga. Yung siga ang kumakain ito. Nguya na nguya. Ubus na yung pagkain namin ng sigal. Ito siga no, hippopotamus.
Habang pinapanood namin ang mga seagulls na malayong lumilipad sa ibabaw ng dagat, parang reminder din ito na minsan, kailangan lang nating huminto, mag-enjoy sa simpleng sandali at pahalagahan ang bawat alaala na bubuo habang naglalakbay. Naagis pala na. Kinain niyo sa akin! Napala ko! Yan, wag ka na. Nalaman nila tunay na pagkain na. Ganun mo pag Ganun mo pag Wow! Yung kay ate ulit kinain. I-video niya. Kinain ulit sa akin! Go! Nanasigal! Nanasigal! Ay! Nanasigal! Go! Kinukunti hagis. Ayun! Kinain sa akin! Ang galing, meron silang routine, no? Airport na. Yan! Kinain niyo sa akin! Papa! Papa, may sigil, Papa! Papa, may sigil! Papa, punta ka dito! May mga sigil! Kaya kung mapadpad kayo sa Incheon, huwag ninyong palampasin ang Wolmi Cultural Street. Perfect ito para sa food trip, sightseeing, family bonding at syempre sa unforgettable experience ng pagpapakain ng mga seagulls. Ayan, let's go. Dito na tayo ngayon sa church. May mass ngayon, Filipino na pari ang magmamas. Isa sa mga pinaka-heartwarming na experience namin sa Korea ay ang pagdalo sa Filipino Mass dito sa Haewadong Cathedral. Nakakatuwa makita na kahit na sa ibang bansa ang ating mga kababayan, nananatiling matatag ang kanilang pananampalataya. Habang nasa loob kami ng simbahan, parang nasa Pilipinas lang ang pakiramdam. Maraming OFWs at Filipino families ang nagagathering dito every Sunday para magsimba, magdasal, at makaramdam ng pagmamahal at suporta ng kapwa Filipino. Tagalog ang mga awitin, ang homily at ang mga panalangin, kaya talagang nakakagaan ng puso lalo na para sa mga OFW na matagal ng malayo sa kanilang pamilya. Father, kanang kuan mo gud mi naghimo, invite mi sa KTO, Korean Tourism Organization, nga maghimo mi og pilgrimage. Sila ang naghimo og pilgrimage adto may dito sa lugar ko asa na puyo og kanang asa pud kuan si Saint Andrew nang for the first Korean saint ni unya kanang kuan nato. So na-amaze ko bagay syempre mga Pilipino yung mga nabalaan lang sa Korea is all about K-drama, K-pop. Pero naa po dahil sila very strong faith, Catholic faith diri sa Korea. Yung homily mo kanina is about missionary. Na it falls down doon sa sa reason kung bakit kami nag-pilgrimage to share the words and the experience sa mga kababayan natin sa Pilipinas din. Na there's a beautiful story of faith, a Catholic faith dito sa Korea. Ilang years ka na dito sa Korea? Mga 16 years na ko din eh. 16? First 5 years na ko din ko sa Seoul. Assistant ko din sa Haewadong community. Paano po ikaw mag-Korean? Dili, tsukum lang, tsukum. Tsukum lang, konti. Ano yung tanong mo ba? Kurang faruko na. Dili ako ang Paris Priest din sa... Because it's Hindi ako ang Paris Priest dito. Ako ang chaplain sa Filipino community dito sa Seoul. Iba ang Paris Priest dito sa Haewadong Church. Binigyan lang kami ng slot dito na 1:30 sa hapon. Dito lang sa Haewadong ang may Tagalog na visa. Sa buong Korea, ito meron sa Incheon inumpisahan ko. Pero hindi talaga every Sunday yung Tagalog na visa. Thank you, Father Bakay, for extending your kuan talaga yung faith mo at saka yung alam mo yung pinag-aralan mo about God, mga words ni God sa ating mga OFW na mga kababayan dito sa Korea. Kasi alam naman natin na mga OFW natin kababayan sila ang ating makabagong bayani. Siyempre si Father, naging OFW din siya para magsakripisyo din sa kanyang family doon para sa faith ng ating mga kababayan Pilipinong Katoliko. Kung ano ang mabibigay mong
inspirational message sa ating mga kababayan na lalo na mga Pilipino, lalo na mga Katoliko, because 90% ba tayo na Catholic sa Pilipinas, na about the pagiging missionary. Katulad ng sinabi ko kanina sa homily na we are all missionaries because the church in nature is a missionary, and since we are the church, then we are all missionaries. Kaya meron tayong tungkulin na ibahagi ang mabuting balita. Hindi lang siguro sa salita, kundi lalo-lalo na sa gawa. Simple, good works, ay pwede nang masabi natin na pamaraan, pagbahagi natin ng ating ng mabuting balita at ng ating pananampalataya. Kaya ni-encourage ko yung mga Filipino dito sa South Korea, lalo-lalo na yung dito sa Seoul area, na hindi lang OFW, meaning overseas foreign worker, kundi overseas faith worker din po sana. Ang ganda talaga ng homily ni Father kay na sabi niya, walang katumbas yung gawa kaysa mag-homily ng mag-homily si Father, wala daw magiging epekto yun sa'yo kaysa dun sa gawa. Kaya sabi niya, be a role model to your children, to your friends, to your family, and to your constituents. Simple word lang siya na sinabi ni Father, be a good role model. Pero ang hirap gawin niya sa sobrang daming temptasyon sa mundo. So, talagang malaking kuwan talaga na maging good role model ha. Hindi yung hahaluan ng yung mali na pero itatama mo pa rin. Hindi. Be a good role model. Mas na alaala kasi yung mga magandang gawain, yung magandang ginawa natin sa ating kapwa. No? Kadalasan, hindi masyadong naalaala kung gaano kaganda yung mga sinabi mo. Yes. Ang naalaala talaga ay Yung kung gawa. yung ginawa mo para sa yung kapwa. Kaya mahalaga talaga yung, hindi naman ibig sabihin na work lang, kailangan din pa namang words. At saka Work yung- and words. Father, salamat Father. Yun lang Maraming talaga, salamat. yun lang talaga ang pinakagusto namin Father. Yung a little time lang talaga Father para magbigay ka ng inspiration. Kasi yung pilgrimage will not be complete without a priest na magsalita sa amin. At imbitahan niyo po ang ating mga kababayan sa mangyayaring World Youth Day next year. So pwede bang bumisita sila dito sa Mass? Opo, Father? nakatutuwa naman kung pupunta ang mga kababayan natin dito para makita din nyo kung gaano pinakita ng ating mga kababayan ng kanilang pagiging Katoliko na nagsisimba talaga sa panahon sa araw ng linggo. Dito sa abroad kasi, mahalaman mo na Filipino yan kasi naghahanap ng simbahan tuwing linggo. Yes. Kaya dito sa South Korea, makita nyo na very active at dedicated yung ating mga kababayan. Natutuwa nga ako dito dahil mas marami yung mga lalaki na nagsisimba. Dahil marami din ang mga lalaki nagtrabaho dito. Kaya siguro, pero makita mo talaga kung kahit malayo galing sa probinsya, pupunta talaga sila dito para magsimba. We're very thank you, Father. Father Arvin. Kamsahamnida, Father Arvin. No, marunong na mag-Korean. Sa lahat ng OFW sa Korea, God bless po sa inyong lahat. Guys, dito sa South Korea, dito sa malapit sa church, meron din silang tinatawag na Little Manila. Pagkatapos namin magsimba, dumaan naman kami sa tinatawag na Little Manila dito sa Korea. Pagdating pa lang namin, parang nasa Pilipinas na ulit ang feeling. Every Sunday may nagtitinda sa dito ng different kinds of paninda na mga tinda sa Manila. So kung na-miss natin yung mga pagkain sa Pilipinas, uy, magbakaligid kami yan. Sa bagid kami. Kopi ang baboy. Kopi baboy. Magic sarap at may 5x5 tuna. Ang daming pagkain Pilipino na mabibili dito. Karinderya, iba't ibang pagkain talagang nakaka-homesick. Ayan, Magic sarap, bibili tayo. Bumili na tayo. Oy! Okay. Ayan, so nakita niyo marami mga Pinoy na namimili dito sa Little Manila. It's a little Manila, hindi ka ba nanapin? Siyempre, hindi namin pinalampas ang pagkakataong tikman ulit ang paborito nating mga Pinoy food. Masaya rin makita ang napakaraming kababayan natin dito. Ayan si Ate Milay bumili sa akin. Si Madam. Yan naman po. Naka-video ako, Madam. Jason. Gusto ko Jason. Bata po.
Okay. Salamat po. Thank you po, sir. Uy, mahaba talaga itong kahabaan ng food station ng Little Manila. Saan po itong address ng Little Manila? Every Sunday, Haewadong, South Korea, dito sa may Haewadong Church. Tawa na. Thank you, Jason. Kung sa mga ginabakan, Jason or Jason? Kay Bisaya man, Jason. Oo, anak yan. Nabasa Bisaya. Gahal kayo. Thank you kayo, Milay. Maraming OFWs na dumadalo sa lugar na ito tuwing linggo. Lalo na pagkatapos magsimba para mamili, kumain, at makipagkwentuhan sa kapwa Pilipino. Mani! Tapos na usapan dyan. Gosh! Lumpia! Sinong artista? Kasi Christina Hermosa po. Dito na sa messenger sila. Hindi ka talaga. Christina Hermosa. Hawakan ko po yan. Guys, there's so many. It's so mashita. Yes, oh, walang problema, sir. Ma'am, pwede yung pagsama. Tatlamanong na lang, ma'am. Kaya kung bibisita kayo sa Korea at gusto ninyong makaranas ng konting Pilipinas habang nasa ibang bansa, magandang dumaan sa Little Manila. Dito, hindi lang busog ang tiyan mo, pati puso mo ay mapupuno rin ng saya. Sa bawat simbahan, shrine at holy site na aming napuntahan, mas naunawaan namin ang kahalaga ng pananampalataya, katatagan, at pagsasakripisyo para sa Diyos. Guys, dito kami ngayon sa may Myeongdong, dito sa may likod ng church. At nagkuan kami, nagmuni-muni muna kami dito, nag-inhale, exhale muna kami after ng ikot namin kanina sa mass and to kuan. Kainin namin dito yung mga binili namin sa Little Manila. Siyempre ngayon guys, andito tayo ngayon para mag-usap, kumain at mag-usap at mag-reflect kung ano talaga yung natutunan nyo sa buong pilgrimage natin dito sa Korea as a family. Dapat maging grateful tayo sa anong help natin. Dahil kasi dinigay tayo ni Papa Jesus lahat ng gusto natin. Akin naman, sa mga pupintahan natin, mga St. Andrew, Kumakain ko to. ganyan, sobrang inspiring siya na grabe, meron talagang mga taos na sinasacrifice nila sa sarili nila para kay Lord. Yes. Tapos yung sinabi dun sa church kanina, narinig ko example lalaki, yung pare, sabi niya, God is always with you, everywhere. So, like, wherever you go, kung natatakot ka ba, kung nasa-stress ka ba, palagi nandyan si Lord. So, kung nasa-stress ka, palagi mo tatawagin si Lord. Sabi ng pare kanina. So, yun yung natutunan ko sa lahat-lahat. Tapos marami pa, di ba mama? Sa akin, yung pinuntahan namin, na unang pinuntahan namin, yung mga martyrs. Doon talaga ako parang nabuo sa akin yung Holy Spirit. Parang nung pagkatapos noon, paglabas ko, parang wala na akong karapatang humingi. Kahit ano, kasi gumain yung pakiramdam ko na puro tayo reklamo, pero mas marami palang nag-sacrifice pa para kay God sa atin dahil sa faith nila. Kaya dapat wag tayong bumitaw, bagkas madagdagan pa yung ating faith sa Kanya. Sa buhay na sa mundo talaga, you must be brave in any situation kung mayroon. Siyempre, hindi lahat naman masaya. Para sa akin, hindi lahat masaya. Mas marami ang malungkot. Kaya, yan ang ano kasi ni Jesus. Pag magsunod tayo kay Kristo, kailangan natin pasanin ang cross. Hindi pwedeng hindi tayo papasan ng cross na mabigat na cross. Pero wala yan sa atin pag mayroon si Kristo. Kaya yun pa, sacrifice, makatao, humility, tapos isa lang sa akin ha, moral lesson. Ano Sa Bisaya ha, kung mag-antos ka, masantos ka. Mawag na, one word. Sa dami mo sinabi, Yun lang. sobrang malaking impact talaga itong pilgrimage na ito. Kasi nung first kong touchdown dito sa Korea, naalala ko,
naghanap agad ako ng simbahan kasi first time ko kasi nagagawa ako ng movie sa Korea. First time ko pa sa Korea, gagawa pa ako ng movie. Ang aking feeling noon, naghanap ako ng simbahan, sabi ko, Lord, thank you Lord ha. Sobrang okay na po ako sa ganito na bigay nyo na blessing sa akin, Lord. Tulungan nyo lang po talaga yung producer na sana mabawi niya yung kinuan niya sa minubi niya sa akin. And akala ko hanggang doon lang siya, tapos ng usapan. Hindi na ako makakapunta pa ng Korea. Nagkasunod-sunod pa hanggang nanalo ako ng award sa AAA. Hanggang sa kinuha naman kami ng Korean Tourism Organization as a family. Hanggang year 3 na namin dito sa KTO as a family, as a ambassador. What a grateful talaga, what a beautiful blessing na binigay ni God. Kasi nung first touchdown ko dito, sabi ko talaga kay Lord, Lord, grabe talaga ba? Tapos parang nagsuslow motion yung emotion ko na, Lord, sana makita ko rin kung gaano kaganda ang Korea. Kasi sobrang ganda na nila sa K-drama at sa K-pop. Gusto ko rin ma-experience kung gaano sila kaganda sa mata mo. Ito talagang year 3 natin ang nagpatunay at nagpasabi sa akin nagpakontento talaga sa akin na Korea talaga is more na mas na in love ako sa Korea. Dahil dito sa pilgrimage na ito at sa ginawa ng Korean Tourism Organization, hindi ko to ni-request sa kanila ha. At ito talaga ang nagpakumpleto. Ito ang nagpa-complete sa list sa akin na home ko na talaga, second home ko ang Korea. Legit na talaga, it's official. Second home talaga namin ang Korea dahil dito sa nalaman namin yung storya ni Saint Andrew at kinuha pa kaming mag-pilgrimage dito as syempre Catholic at hindi lang sa Catholic, sa lahat din ng mga kinds of religion, marami din dito. And tama yung sabi ni Mama at ni Mami Sina, sa buong mundo talaga, kahit saan ka pumunta sa buong mundo, meron talagang partisipante si God. Meron talaga siyang participants na magsasabi na, andito ako ha, baka kailangan mo ako ha. Hindi puro mundo lang, kundi siya talaga ang dapat na number 1. Sabi ni Father Arvin, kailangan maging missionary tayo sa ating mga kapwa Pilipino. Maging missionary tayo na mag-spread ng good news at hindi lang sa salita, dapat mas lalo sa gawa. It reminds sa atin na maging grateful sa lahat ng sakripisyo na ginawa ng ating mga martyrs kagaya ni Saint Andrew. Dahil sa ginawa niya, mas na-boost yung ating faith na mas lalo pang bigyan ng halaga si God. Dahil tingnan mo ngayon, nasa na si Saint Andrew, nasa langit na si Saint Kim Dae-gon. Trip namin dito sa Korea ngayon is more on parang nagkameron ako ng additional knowledge kasi hindi ko in-expect na meron palang saint ang Korea. So para sa akin yun, very interesting yun. Tapos hanggang sa nalaman na namin yung nangyari sa kanya, kaya nakakabilib kasi hindi ko akalain na may Koreano talaga na ganun yung Sacrifice. yung sakripisyo na ginawa niya, yung faith niya para kahit patayin siya, di ba? Parang ginawa niya hanggang sa talagang hindi ko bibitawan kahit patayin na ninyo. So, nandun yung kanyang paninindigan. Hindi na tayo masyado nagkakameron ng realization kasi parang yung mundo natin, masyado ng chaos, masyado ng maraming distraction. So, parang hindi natin nare-realize kasi nga busy tayo masyado. Kahit sobrang maraming distractions talaga sa mundo natin, wag talaga nating iwala yung hope natin at sa yung trust natin na may Diyos talaga na nagsakripisyo para sa atin. Parang na-realize ko mas mahalaga yung peace of mind kaysa happiness. Parang gano'n. I-try nyo rin na ma-experience yung pinuntahan namin kasi talagang napakaganda naman. Yun lang, and I thank you. Yes. Okay, at dahil dyan, syempre sa ating mga kababayan natin sa Philippines, I'm sure na na-experience nyo, napanood nyo na lahat ng aming ginawang pilgrimage. At kung gusto nyong malaman kung paano ang paggawa ng ganitong pilgrimage, panoorin niyo yung mga first naming videos, second, third, at nandun yung mga contacts ng gusto nyong puntahan. Kaya naman, kamsahamnida KTO, Korean Tourism Organization, for making it possible. See you in our next adventure, guys! 안녕히 계세요! Bye!